tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at kailangang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataon ni Jesucristo ang anak mo. Paandaman sa maaring kasakit at pagkamatay niya sa krus, kapag-iwanan mo kami ng kanyang pagkabuhay na matuloy sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan na unang-una ng makakailangan ng kasawalang hanggan. Amen. Sa kalalaman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa orasyon ay pirata. Orasyon ay pirata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang bumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng panlilinlang at katiwalian na bumapalot sa aming bayan, ipamanas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami din ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagtitipid-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastor na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay lumagsa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at abag, gawin mo hubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyapanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, sa langit ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, San Lorenzo Luis at San Pedro Anunsol, tumayo ang lahat. At ang maununa po sa kibalan na pagdiliwa ngayon ay ang natin pong muling ikura Paroko, Reverend Father Luigi Ubi. I am not
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinurong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagkaluglo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa Kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahiya ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayo kayo sa Diyos, ngunit kayo'y inahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayo. Ngayon kayo'y pinakabagan upang sila'y kakabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang kapal. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi maliit ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging katapat niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating mong itutugon. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong pinigiliw, tayong lahat. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong pinigiliw. Naghihirap ako ng hapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupulihin ang Diyos, aking aalikan. Dalakilain ko, pagsasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong pinigiliw. Kung makita ito iyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng uwan. Dininig ng Diyos ang may kailangan. Dilukod na bilanggoy, di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong pinigiliw.
painduloy, aariin tunay. Magmamana nito'y uulahin nila. May pag-ibig sa Diyos, ang tukoy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Tumayo ang lahat at mabigay ka ng sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Generosity. Sabihin nyo nga po. Generosity. Ito yung aral o ugali na nais ituro ni Jesus sa pinuno ng Pariseyo na nag-anyaya sa kanya sa isang handaan. Kung matatandaan natin, noong Biyernes, yung ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-anyaya kay Jesus ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Inanyayahan si Jesus sa kanyang tahanan para sa isang salo-salo. Sa totoo lang, hindi naman yon dahil mabuti ang loob ng Pariseyo, kundi dahil binabantayan niya ang kilos ni Jesus. Kaya niya inimbitahan. Gusto niyang makita kung paano kumilos si Jesus sapagkat araw noon ng pamamahinga. Tinitignan niya kung magpapagaling ba si Jesus ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Kaya hindi kagandahang loob ang ipinakita ng pinuno ng Pariseyo nang imbitahan si Jesus, kundi isang maitim na balak.
maitim na balak. Ngunit dahil walang natatago kay Jesus, alam niya ang nasa loob ng Pariseyo. Kung kaya, nagturo siya ng kagandahang loob. Sabihin niyo nga po, kagandahang loob. Tiningnan ko sa Biblia o sa dictionary, kung anong Tagalog ng generosity. Maraming ibang Tagalog ang translation ng salitang generosity. Sabi, ang generosity daw ay mapagbigay. Tama ba? Tama, di ba? Generosity, mapagbigay. Hey, sabi din, generosity, magandang loob. Magandang loob. Tama rin naman. Pwede rin. Sabi rin, generosity, hindi nag-iisip ng sarili. Hindi makasarili. Nakalagay din doon. Pero yung ganon, parang selfless yun eh. Di ba? Yung hindi nag-iisip ng sarili. Di ba? Hindi makasarili. Parang selfless. Kaya, pakiwari ko, mas akma ang translation na kagandahang loob. Dahil ito, yung ginamit o tinutukoy ni Jesus nang gamitin niyang halimbawa ang pag-imbita sa kanya sa isang handaan para magturo tungkol sa kagandahang loob o generosity. Ang sabi ni Jesus, kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka na. Ganyan ang ugali ng mga Pariseyo. Mapagpaimbabaw. Ang mahalaga sa kanila ay kung ano ang nakikita sa ibabaw, sa panlabas o pisikal. Kaya nga, ang iniimbitahan nila ay yung mga kilala nila. Dahil ang mga iyon, yun yung may mga sinabi sa buhay. May mga masasabi sa kanila. Kaya, yun ang inimbitahan nila. Kasi gusto nila yung nakikita ng mga tao. Kaya nga ang payo ni Jesus sa kanila, kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Kasi hindi sila makagaganti sa iyo. Sa gayoy, magiging mapalad ka at gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yan ang tunay na kagandahang loob. Maganda kahit walang nakakakita. Maganda kahit walang nakaalam. Maganda kahit hindi kinikilala. Dahil ito ay nasa loob at nakatago. Kagandahang loob. 'Di ba? Kaya nga sabi, kagandahang loob. Nasa loob ang maganda. Hindi nakikita ng panlabas, pero nasa loob ay maganda. Ngunit nakakalungkot, sa panahon ngayon, imbis na ang nililihim ay kabutihan, ano ang nililihim? Kasamaan. 'Di ba? 'Di ba? Tama ba? Ang nililihim, yung kasamaan, yung mga nangungupit, 'di ba? Palihim. Yung mga nangungurakot, 'di ba? Palihim. Yung mga nanloloko, 'di ba? Patago. Tama ba? Yung mga sinungaling, mga nagtatago. Kaya hindi nagagantihan. At ang malungkot, sila ay naparurusahan. Ganito ang nangyayari. Kung ang tingin natin lagi ng ginagawa natin ay may kapalit. 'Di ba?
Sa panahon ngayon, gusto mo lagi may kapalit. Pag nagsimba ka, may kapalit. Kapag nag-serve ka, may kapalit. Tama ba? Hello? Kapag nagtrabaho ka, may kapalit. Ba't di kayo sumasagot? Ha? Kapag ka nagbigay ka, may kapalit. Lagi kasi doon tayo nakatingin sa kapalit. Kaya tingnan mo, pag Pasko dito sa ating parokya, di ba? May gift giving, kaya ang daming nagsisimba. Kasi may kapalit. May kapalit. Kasi doon nakatingin sa kapalit. Pag inutusan mo yung anak mo, bumili ka ng suka. Tingnan mo, yung binigay mong 20 pesos, may sukli pa ba? Kasi may kapalit. Inutusan mo ko, tutubuan kita. Diba? At ganyan ang nangyayari. Kapag ang tao nakatingin sa kung ano ang kapalit, nawawala ang kagandahang loob. Nawawala ang kagandahang loob. Yung pinagkatiwalaan mo, imbes na pahalagahan, ikaw ay pinaglilihiman. Tinulungan mo, iba pala ang motibo. Kaya hindi kagandahang loob yon. Anong resulta nun? Sama ng loob. O yan, di ba? Yung pinakasalan mo, inibig mo, tapos sa huli, niloko ka. O anong resulta? Sama ng loob. Pinagkatiwalaan mo, pero niloko ka. Walang gantimpala. Sama ng loob. 1 taon na pala akong kura paroko ngayong araw na ito. 1 year, ang bilis ng panahon. No? At salamat. Yung inaalala ko noon, nakakulangan ng ating simbahan, ng ating parokya, salamat sa mga may magagandang loob. Salamat sa mga generous na tao. No? Kaya nga, wag po kayong matutulilig sa akin kapag lagi kong bumabati sa mga nasa abroad, sa mga tumutulong sa ating parokya, pinasama ko yan sa mga panalangin kasi sila yung mga magagandang loob na nagbigay na hindi naghanap ng kapalit. Hindi yan taga dito, pero nagbigay. Kayo rin, mga lingkod. Kayong mga lingkod, kaya buhay na buhay ang ating parokya kasi maganda ang inyong loob. Hindi naman pera lagi ang kayang ibigay. Oras, lakas, serbisyo, paglilingkod, kahit na madalas nilalait, di ba? Bigay pa rin. Diba? Kahit na hindi napapahalagahan, bigay pa rin. Kahit hindi nababate, napapasalamatan, bigay pa rin. Kasi maganda ang inyong loob. Hindi mo naman ginagawa yan para purihin ka ni Father. Hindi ka naman naglilingkod para palakpakan. Hindi ka naman nagbibigay para masuklian. Ginagawa mo yan ng may kagandahang loob. At ako'y nagpapasalamat kasi yung mga taong may magandang loob, sila'y nakapagbibigay ng pag-asa. Pag-asa sa mga wala. Pag-asa sa mga nahihirapan. Pag-asa sa mga nagdudusa. Pag-asa sa mga gipit. Kaya nga, pasalamat ako, 1 taon nakaraos tayo. Bakit? May mga magagandang loob. Sino yon? Kayo. Kayo. Yung mga nagsisimba. At bakit ba tayo makakapagpagawa ng parokya? May magandang loob. Alam nyo, medyo natatagalan lang, pero kay mag-alala. No? Yung taong kausap ko na magbibigay tutulong sa atin, no? Nag-iintay lang. No? Medyo natatagalan dahil sa lupa, pero talagang maganda ang loob. No? Siya pa yung nag-iintay. Siya pa yung naiinip. No? Parang inip na siyang gumastos. Pero kaya sobrang pasasalamat. Kasi may mga taong magagandang loob. Sana, ito yung matutunan natin. Kasi pag may taong walang o hindi maganda ang loob, nanakawin ang ating pag-asa.
sisirain ang ating pag-asa. Kaya nga, di ba, yung mga taong hindi magaganda ang balak, nasisira ang pag-asa. Mga kapatid, yan ang generosity. Yan ang kagandahang loob. Yung gagawin na ang mabuti at ibibigay ang lahat ng walang kapalit. Pero naniniwala na Diyos ang siyang gaganti. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim na tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling nihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Dios.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap ng gagawin namin tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan, upang maganap ang ginawang pagdiligtas ng anak mong mahal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng buhay at tagapagbigay ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa iyong harapan ay inaalala namin ngayon ang aming mga kapatid na yumao na tinawag mo upang makapiling ka sa walang hanggang tahanan. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan, dala ng kahinaan, naway sa liwanag na iyong mukha ay matagpuan nila ang ganap na kapayapaan at kagalakan. Pagliwanagin mo ang kanilang landas ng iyong walang hanggang liwanag at hayaang mamalagi sila sa iyong kapayapaan. Pagpalain mo rin
kaming mga naiwan pa sa daigdig na ito, palakasin ang aming pananampalataya, puspusin ng pag-asang aming mga puso, at turuan kaming mamuhay ng may pag-ibig habang naghihintay na muling pagkikita sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na